Isa sa mga dapat nating pag-usapan ay kung ano ba ang realidad dito sa Canada kapag tayo ay nakarating na, no? Kasi malamang yung nabubuo sa inyong isipan o yung nabubuo sa inyong mga imahinasyon ay batay sa inyong expectations kung ano yung pwedeng ibigay ng Canada sa inyo sa mga susunod na panahon o sa hinaharap, ano? Maaring yan ang nagiging, kumbaga, jumping board ninyo sa pangarap natin na mamuhay dito sa Canada. Well, bibigyan ko kayo ng mga ilang kaisipan patungkol dyan at sana mabigyan kayo ng at least idea kung bakit natin sinasabi na malayo ang expectations natin doon sa reality o doon sa pamumuhay dito sa Canada. So, magbibigay tayo ng mga ilang kuro-kuro batay sa ating karanasan at sa ating mga nakakausap din sa batay din sa mga kababayan natin, ano? Yan ang pag-uusapan natin. Kaya una nating dapat tignan, lagi nating iniisip, ano, kasi nasa kanta, I want to have a kumbaga white Christmas dito sa Canada, no? Gusto natin ma-experience 'yon. Actually, kahit kami noon ay medyo hindi kami nakailag doon sa ganung expectations namin na pagdating natin dito sa Canada, we are living in a winter wonderland, kumbaga. Pero nangyari ba yan? Oh, nangyayari yan. Ngayon nga lang, tignan yung paligid namin, wala akong ibang makita, yung mga puno parang patay at wala kang makitang ibang tao kundi sa ngayon ako lang. At yan yung lagi natin pinapangarap, lagi natin sinasabi na ang Canada is actually a winter wonderland. So that is our expectations, ano? Winter wonderland naman talaga kasi nag-winter talaga. At pagdating mo na dito, parang sasabihin mo na sa sarili mo, yung iba parang hindi na masaya kasi sobrang lamig daw, yung iba, yung mga naririnig ko nga sa mga comment section natin, nababasa ko sa mga comment section natin, umalis ako dyan dahil sobrang lamig. Well, may katotohanan po yun. Talagang sobrang lamig. Today is negative 16 pero ang real feel niya o yung wind chill niya, yung hangin niya ay umaabot ng negative 21. Pag negative 21, halos umabot siya times 2 usually. Negative 40, something like that. So yun yung medyo talagang reality dito sa Canada. Extreme kasi ang weather dito. Kapag mainit, medyo talagang mainit. Umabot ng 34, something like that. Pero pag pagka winter naman, umaabot naman ng negative 50. May naranasan pa kami dito, negative 52, something like that. No? So medyo malamig talaga. So, ang expectation natin palagi, narinig natin sa kanta, parang dreaming of a white Christmas palagi, ano, winter wonderland. Pero ang reality, masakit sa balat. Masakit sa kamay. Kaya nga lang, halimbawa, ngayon wala akong gloves, hindi ako nag-gloves kasi nagpo-vlog nga ako. Medyo masakit siya sa kamay. At malamig talaga. Sa transportation wise, travel wise, kailangan mo talaga ng sasakyan bago ka makapag-travel at bago ka, ito pala ang Canada, napakalamig. So, pagdating mo dito, usually, mangailangan ka talaga ng sasakyan for transportation. Meron naman mga bus, meron naman mga taxi, may mga cabs, pero iba talaga kapag sarili mo yung sasakyan mo, no? Pangalawa na dapat natin pag-usapan, cost of living. Kumpara sa ibang bansa, mas mura ang Canada. Pero, laging tatandaan na pagdating nyo dito, dolyar din ang gagastusin nyo. Therefore, ang tinutukoy natin dito ay yung kamahalan ng mga gastusin din. Para rin tayong nasa Pilipinas kasi ang ginagastos mo naman dito, hindi naman Philippine peso, kundi dolyar din. So, nangangahulugan na yung iyong paggasta dito ay talagang medyo may kamahalan din talaga. But, that is the reality. Ang expectation natin pagdating natin dito ay, kaya natin bumili ganito, kaya natin bumili ng ganyan. Yes, kakayanin nyo naman po talagang bumili ng mga bagay na gugustuhin ninyo o ng mga bagay na pinapangarap ninyo, sasakyan, bahay, mga luho sa katawan, makukuha nyo po yan. Pero, sabi nga natin, hindi rin siya ganun kamura. May kamahalan din po siya, pero pag pag-iipunan natin, ang lagi kong sinasabi sa vlog natin ay you have to save para nang sa ganun ma-acquire mo yung bagay na gugustuhin mo o bagay na gusto mo. So ganun po yun, ano? So yung cost of living, kumbaga sa ibang mga first world country, meron pa ba ng mga ganun?
medyo mahal din talaga dito sa Canada. Pero sabi nga natin, if kung isang pamilya ay nagtatrabaho lahat, masusuffice naman yon. Kung mag-asawa nagtatrabaho pareho, masusuffice naman po yon. Maano yun, mabibigyan ninyo ng justice yung paggastos ninyo. Pero sabi nga natin, mas unahin po ninyo na mag-save. Ano? Mas mahalaga na mag-save kaysa gumastos ng gumastos. So yun po ang reality dito. Hindi ko muna sa Canada tayo, sige, gastos dito, gastos dyan. Kasi hindi naman po unlimited ang ating pera dito sa Canada. Pagtatrabahuhan mo rin po talaga. Pero ang kainaman po kasi dito, once na ikaw ay may trabaho, ang reality naman talaga, may pera ka. Habang nagtatrabaho ka, may pera ka talaga, no? So that's the reality, no? Pero pag wala kang trabaho, wala kang pera. Usually kasi, ang trabaho dito ay, yes, it is no work, no pay. Okay, pangatlo po na dapat nating tignan dito, reality ay yung mga government benefits. Hindi po lahat ay free dito sa Canada. Ang sinasabi ng ilan ay, o yung gamot namin ay free. Nafe-free siya kasi binabayaran mo po doon sa tinatawag nating mga insurance, mga packages, something like that. But, ang expectations kasi natin ay nakita natin, oh, free ang ganito namin. Pero malimit kong banggitin sa inyo na naka-discount kami ng mga gamot, naka-discount kami ng mga gastusin, yung government fees namin, for instance, hospitalizations, ay wala kaming binayaran, something like that. Pero hindi po ganoon yung, kumbaga, kalakaran, ano? Habang tatrabaho ka, nagtatax ka, no? So, pag nagtatax ka, ibig sabihin, nagbibigay ka sa gobyerno, therefore, yun na yun, kabayaran na yun, kumbaga, no? So, ang kainaman dito, ang reality dito, kapag ikaw ay na-hospital, wala ka talagang babayaran kundi yung gamot lang. Yun po ang lagi kong sinasabi sa inyo. But in reality, another reality dito, that's what I mean, yung inyong mga taxes na binabayad ay napupunta sa talagang kapupuntahan. Yun naman po ang kainaman dito sa Canada. That's the reality. Yun po ang katotohanan dyan. Pero, masasabi natin na ang Canada is not free 100%. Yan po ang katotohanan, no? Kasi medyo exaggerated lang yung ibang nagsasabi na free ang lahat, no? May mga nararanasan kasi na free, not actually free. Halimbawa, kapag may coverage tayo, no? Coverage, ibig sabihin insurance sa binila natin or insurance package sa binila natin. Kapag nakabili tayo ng mga insurance packages o nagbabayad tayo ng mga insurance packages, malamang wala ka talagang babayaran. Sasabi mo na free. Yun ang katotohanan doon. Pero kapag ikaw naman ay, let's say, hindi nagbibigay ng insurance o ng packages, kumbaga, o hindi nagbabayad ng insurance packages o ng coverage, natural, magbabayad ka, no? For instance, ikaw ay visitor, wala kang insurance coverage. So, bibili ka ng gamot, wala kang discount. Natural kasi wala kang insurance package. Yun po ang reality doon, no? So, do not expect na kapag nagpunta tayo dito agad, 100% or 101% na libre lahat. Binabayaran mo yun through coverage mo. Ang kainaman dito, reality check po ito. Kapag nagbayad ka, natural, hindi ka yung, kumbaga parang sa Pilipinas na, na-hospital yung tatay ko, na-hospital nanay ko, na-hospital ako. Wala tayong hugutin kasi hindi naman po tayo nagbigay ng tinatawag nating mga, let's say, mga insurance packages, ano? So, ganun po ang ibig sabihin noon. Okay, pang-apat na pwede natin pag-usapan dito, expectations versus reality, yung trabaho. Pag sinabi natin trabaho dito sa Canada, kapag settled na po kayo, marami talagang trabaho, no? Hindi mawawalan ng trabaho, I'm telling you that. Yun ang reality. Pero, ang expectations kasi natin, kapag napunta tayo dito, ang gusto natin ay yung trabahong gusto agad natin, no? Maraming trabaho in the sense na kapag hindi ka namili ng, ng trabaho, maraming trabaho, no? Pero pag namimili ka at umpisa pa lang dito sa Canada, ay pipiliin mo na yung kung ano yung sa tingin mo ay makakainam para sa iyo, medyo hindi po tama yon kasi talagang medyo mag-uumpisa tayo sa hindi natin, kumbaga, linya ng mga trabaho, no? So, ganun po yung reality. Kasi ang expectations natin ay masyadong mataas kung minsan, halimbawa, ganito ako dito sa Pilipinas, gusto ko ganyan din ako sa Canada. Well, sabi ko nga, napakaganda kasi may programa ang British Columbia na ganun. Pero,
masasabi natin na hindi lahat ng trabaho ay covered nitong program na ito, no? So, ibig sabihin lang nito, huwag tayong mag-expect ng masyadong mataas in terms of trabaho. Unti-unti, alam nyo naman po ito, no? Na unti-unti, makukuha natin yung talagang gusto nating trabaho pagdating ng panahon kapag settle na tayo at hindi tayo namimili ng trabaho. Una talaga, sabi ko nga sa inyo, teacher ako sa Pilipinas, napunta ako dito dahil sa aking may bahay, pero nag-start po ako sa restaurant, nag-cleaning din po ako, nagtrabaho din po ako sa hospital at naging environmental services, taga-sanitize ng mga gamit ng hospital. So, mataas ang sahod kung sa mataas, pero sabi ko nga ay medyo hindi ganun kaganda yung aking health pagdating sa mga chemicals, ano? So, umalis po ako doon. So, hinanap po talaga yung trabaho ko. Nasa pedagogy po talaga ako. Ibig sabihin, learning institution. So, pupasok ako, nagkuha akong lisensya as a daycare teacher. So, napasok naman po. At yun na yung start ng pag-steer up ng career mo, no? So, medyo mahabang panahon yung process na yon, pero habang na humahaba naman yung panahon na yon, nai-enjoy mo naman, no? Na nagbe-benefit ka din naman kasi nagkakaroon ka ng immersion, kumbaga, dun sa community na ginagalawan mo, at malaking bagay ito sapagkat pagdating ng panahon na yung talagang gustong trabaho mo na ang papasokin mo, gamay mo na, kinangangahulugan na talagang bihasa ka na. Yun ang reality po dito pagdating sa trabaho. Susunod na po yung financial habits, ano? Pag sinabi nating financial habits, magbabago po talaga yan, ano? Kung dati medyo magastos ka sa pera, well, kung mataas ang sweldo mo dito at magastos ka, lilipad lahat ng pera mo, no? Pero kung halimbawa naman talagang iniisip mo yung future mo na at kalagayan mo sa kasalukuyan pagdating mo na dito sa Canada, sabi ko nga, save and save and save. No, kasi ang Canada medyo yung mga bilihin, sabi natin, medyo may kataasan ng presyo, pero kung nagtatrabaho ka nga, mako-compensate naman 'yan. But sabi nga natin, magbabago yung finance. Kaming mag-asawa, share ko lang, mas naging labas kami ngayon kumpara noon. Lumalabas din kami noon nung mga panahon na nandun kami sa Pilipinas. Nagta-travel din kami, pero hindi ganoon. Medyo talagang tipid na tipid pag nag-travel. Pero ngayon naman, kahit paano nakakalabas kami sa talagang gusto naming pupuntahan, pero we have to save. Babudgetan mo talaga yung travel dito. Babudgetan mo talaga kung saan mo gustong pupunta. Babudgetan mo talaga kung gusto mong medyo primera klase yung lugar na pupuntahan mo. You have to do budgeting, no? Napakahalaga nun. Kasi hindi hindi ito, kumbaga, para sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas, pwede pa ako maki-hitch, maki-pitchin. Pwede naman yun, no? Dito sa Canada. But what I mean is, wala akong baon, bahala ka muna, parang ganon. No? Hindi po pwede dito yan. Kailangan kapag ikaw ay nagsumama sa travel, you have to share, no? You have to share. Gasoline, food, kahit na magkakapatid kayo, pipinsan kayo, whatever, magkakamag-anak kayo, kailangan makipitch in ka, makisali ka sa sa gastusin, no? So, yun po ang ibig sabihin yan. So, kailangan po talaga na mag-save ng pera pagdating sa mga bagay na yon, no? Sabi ko nga, kung mamahaling mga gamit, makukuha mo rito, mabibili mo rito, isang buwan lang yan, pasok yan, no? Makukuha mo yan, mabibili mo yan anytime na gugustuhin mo, basta may budget ka. Nga lang, sabi natin, kung yun ang paglalaanan mo ng pansin at pagtutuunan mo ng pansin at hindi magbabago yung financial habits mo from Philippines to here, may mga ilan, no? Hindi naman lahat, pero ibig sabihin yan ay medyo malulubog ka din sa utang kapag hindi mo binago yung sarili mo, no? Yun ang reality sa financial aspect naman, ano. Dati sa totoo lang, medyo hindi ako ganun ka expert pagdating sa pagsasave ng pera, pero natuto ako sa aking may bahay na ang pagbabudgeting talaga dito, although sabi natin may pinagkukunan, pero kung hindi ka magsasave, nothing will gonna happen. Pupulutin tayo sa kangkungan kung masyadong maluho tayo, no? Kung masyadong tayo nagfo-focus doon sa paggastos natin at masyado tayo nagpo-focus doon sa mga bagay na walang kwenta para sa iba, medyo talagang malulubog talaga tayo at
hindi maganda, no? Kasi ayaw natin na nandito na nga tayo sa Canada, binibigyan tayo ng opportunity na makapagtrabaho at magkaroon ng financial freedom. Well, gawin natin yung nararapat din sana, no? Okay, another one na gustong pag-usapan natin dito, no, kaugnay ng mga binanggit na natin. Kapag nandito ka raw sa Canada, rich people, kabilang ka na sa rich people. Ha? Ang sabi? Paano maging rich people ng mga Canada? Yun kasi ang naging konsepto, no? Bakit ko nasabi yun? Marami sa atin, solicit dyan, solicit dito. Pagdating sa abroad, kahit na hindi nasa Canada, no? Pag nandito sa Canada, iniisip nila palagi, mapera, ako, modulyar, binibigyan ng mga sobre, solicitation, something like that. Hindi naman tayo nagraram. Ako personally, nagbibigay din ako, pero one at a time kasi hindi ko naman kayang bigyan lahat ng mga nagsusolicit sa akin. Halimbawa, isa, dalawa, in a year, o kaya naman, kapag Christmas season, why not? Kasi na-bless naman tayo, no, sa mga ganong bagay. Pero ibig sabihin, pagdating nyo dito, hindi natin po pwedeng sabihin na pagdating na namin din doon sa Canada, medyo asenso ng buhay, yayaman na kami, no? Kasi binanggit nga ng kasama ko noong nakaraan, pag nasa Canada na ako, feeling ko magiging mayaman na ako, no? Again, dolyar din ang ginagastos natin dito at dolyar din yung binibili natin dito ng mga lahat ng bagay, cost of living, house, everything dolyar din, no? Kaya mali yung expectations natin na pag nasa Canada na tayo, lalaki na yung ating budget, no? Ang nakikita natin dito, kaya lumalaki yung ating budget. Halimbawa, kasi ang nakikita ninyo, from Canada, pag napunta yung pera doon sa Pilipinas, napakalaki na ng halaga. Tama po yun, totoo po yun. Pero alam niyo po, yung mga katulad ko na medyo hindi ganon kalakihan yung sahod. Medyo kailangan talagang magtipid, ano? Kailangan din namin na i-save yung pananalapi namin, i-save yung pera namin para humabol doon sa mga gastusin namin dito. At kasabay nun, sabi ko nga, again, pag-iimpo kayo napakahalaga. Yes, nakakabili tayo ng, sabihin natin, lupain, bahay, sasakyan sa Pilipinas. Pero yun po ay inipon din natin sa mahabang panahon. Nagtiis din po tayo na hindi lumabas para ma-save yung pera na yun. Nag-save din po tayo para ma-save natin yung ina-expect natin na halaga yung kabayaran ng mga project natin sa Pilipinas, no? At nag-overtime din po tayo ng maraming beses para nang sa ganon ay maging mataas yung hours and maging mataas yung sahod natin, ano? So ganun po yon. Hindi ko napunta tayo dito sa Canada, nakikita niyo ang bahay namin maayos, something like. Tama po yun, totoo po yun. Pero it doesn't mean na hindi na po kami nauubusan ng pera, na hindi na nade-drain yung aming pocket, na hindi na nauubos yung aming pananalapi, no? So, ganun po ang ibig sabihin nun. So, yung mga expectations natin na kapag nasa Canada, mayaman na agad, rich people na ang mga Canadian, ang mga Filipino sa Canada, mali po yun. Tanggalin po natin yung ganong konsepto. Kasi, pare-pareho din po tayo nagtatrabaho. Trabaho din po hanap sa Pilipinas, trabaho din po ang hinahanap namin dito. Natin dito. So, ganun po yun, no? So, may mga expectations tayo na talagang nangyayari, pero sabi natin, iba kasi yung ina-expect lang natin doon sa talagang katotohanan ng mga buhay na nakikita natin dito sa Canada, no? So talagang yung iba nag-struggle din talaga, pero sa tingin ko mas marami naman yung ini-enjoy ang buhay Canada. Kaya nga, I can say, isa ako doon sa ini-enjoy ko ang buhay namin dito sa Canada kasi sa maraming bagay, no? Although may mga ups, may mga downs din dito sa Canada, no? Ang kainaman dito, at least may idea tayo na ang buhay dito sa Canada ay talagang hindi naman ganun kadali, pero kayang-kaya nating sumabay at kayang-kaya nating makasurvive ng masaya dito sa Canada, no?
So I hope ay nabigyan ko kayo ng encouragement at nabigyan ko kayo ng ilang ideya patungkol sa reality versus expectations dito sa Canada. Please subscribe po. Malaking tulong po sa akin yung pag-subscribe ninyo at pag-like po ninyo ng mga videos dito sa Rod's channel. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli. Paalam.